ng short exhortation. Sige po, tayo po'y manalangin muna. Purihin ka, O Diyos, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na muli mong narinig, Panginoon, ang bawat testimonya ng bawat isa. Patuloy niyo nga pong kalugtan ng bawat buhay, ng bawat nag-testify, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na ikaw po ang tumawag sa kanila at ikaw po, Panginoon, ang pumili sa kanila. Patuloy pong pagyamanin ng presensya mo, ang paghahari mo sa kanilang mga buhay, sampu ng kanilang mga pamilya, O Diyos. Patuloy ko rin po, Panginoon, nilalapit sa iyo ang buhay ko sa mga oras na to, Panginoon Lord, na magpapahayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Tunay nga ikaw mangusap, Panginoon, bago po kami, Panginoon, maghiwa-hiwalay sa mga oras na to, Panginoon. Salamat na pinagtagpo-tagpo mo kami upang marinig namin, Panginoon, ang katotoo ng bawat isa, kung paanong sa iba't ibang klase ng sitwasyon, Panginoon, at kalagayan ng aming mga buhay, Ama, hindi ka po, Panginoon, namili. Panginoon, hindi mo kami dinisqualify, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, na kahit anuman po ang aming nakaraan, anuman po ang aming nakalipas, Panginoon, hindi mo po tiningnan, Panginoon, yung aming mga kakayahan. Bagkus, Ama, ginawa mo, Panginoon Lord, na ihain ng iyong sarili para maging walang kapintasan sa harapan ng iyong Ama. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, hayaan mong malaman namin kung ano ba ang purpose at mission namin sa buhay, Panginoon, para maging makabuluhan, Panginoon, at ganap ang aming pamumuhay, Panginoon, na nakatuon lamang, Panginoon, sa makabuluhang buhay na inihandog mo para sa amin at maging makabuluhan ang aming buhay, Panginoon, na inalay mo para sa amin, Panginoon. Kaya sa mga oras na to, patuloy ko pong hinihingi yung wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na patuloy mo ipagkaloob sa bawat isa sa amin, Ama, sa mga oras na to, at patuloy naming malakaran, O Diyos, buksan mo ang puso at isip ng bawat isa na makakarinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. Sa iyo ko po, Panginoon, inilalagak ang aking buhay. Panginoon, ikaw po ang mag-speak sa aking mga bibig. Itago mo lang ako sa iyong likuran at maging kapakipakinabang po ang aming maririnig, Panginoon. Sampo ng aking mga kapatid, magulang at mga pastor po at pastora sa loob ng gawaing ito. Sa iyo po ang karangalan, Panginoon, ang pasasalamat, ang katwiran at kapangyarihan sa iisang Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. So glory to God po. Tayo po ay magsimula po sa ating mensahe ngayong oras na to. Ang atin pong title ay Discover Your God-Given Mission. So, bakit nga ba tayo nakakilala sa Panginoon? Yun po yung ating pag-uusapan ngayon, kung ano ba yung mission nyo at mission ko. Kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon sa mga oras na to. So, tayo po ay magdako sa scripture natin. Isang verse lang po, hihimayin ko lang at titingnan po natin yung ating mga pwedeng pulutin or pwedeng i-apply sa ating buhay sa pangkasalukuyan. Magandang gabi po sa inyo, At magandang umaga po, magandang madaling araw sa ibang dako ng mundo. Sa akin po ay ang oras na ay 10 o'clock ng gabi. So, purihin ng Diyos. So, sabi po dito, sa Job 14:5, a person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limit he cannot exceed. Sa Tagalog, sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lagpasan. So, yun po, pag-uusapan natin yung ating mga buhay, na may hangganan tayo. Lahat po tayo dito may hangganan. Sabi nga ng Panginoon lahat ng nakikita ng mata mo may hangganan. Lahat ng bagay sa mundong ito may hangganan. Ngunit, ang walang hangganan lang po yung kanyang salita. It will endures forever. Kung paanong yung pag-ibig ng Diyos is endures forever. Ikaw at ako, may hangganan ka. Kaya, yung mga testimony nyo po na narinig natin kanina at yung kahapon ng mga testimony po namin, lahat yon na magiging makabuluhan lang kung alam mo yung mission mo sa mundong ito. Kailangan mong ma-discover yung God-given mission na binigay sa'yo ng Panginoon.
no? Kung ano po yung misyon na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya lang nagiging makabuluhan ang ating buhay kung alam mo yon. Kaya ngayong oras na 'to, dahil may oras, no, may takdang panahon at may katapusan ang buhay mo at ang buhay ko, no po, kailangan nating matutunan na pahalagahan ang buhay natin. Amen? So, ang first point po no, ng ating mensahe ngayon, ng ating short exhortation is, God ordained the number of your days. No po? Ang Diyos po, no, ang nagtakda ng ating kapanganakan, ano po, at nagtakda din ng ating kamatayan. No po? Kaya ang bawat araw sa atin ay regalo ng Diyos. No po? Kaya matuto po tayo daw na i-offer natin no sa Lord in return yung mga buhay po natin. No? Kaya mahalaga po na alam natin na ang bawat buhay natin at bawat oras natin sa mundong ito, ang Diyos po ang nag-ordain. Na po katulad nga ng lagi kong sinasabi po at natutunan sa buhay. Desisyon mong matulog pero hindi mo desisyong gumising. Ang Diyos po ang nagkaloob, na po, at ang Diyos din ang babawi. Sabi nga. Kaya hindi ka sabi niya dito, hindi ka mapapahamak, at hindi ka mamamatay kung hindi mo pa oras at di po loloobin ng Panginoon. That is the fact. Totoo po 'yun. No po, na kung hindi pa kalooban ng Panginoon, at hindi niya niloob na ikaw ay bawian ng buhay, wala po tayong magagawa. No po? Sabi niya nga, kahit marami pang masamang tao dito sa mundo, no po? O kahit anong aksidente pa, sino yung nakaranas dito na dapat patay ka na ngayon, no? 'Di ba? I believe si Pastor Nilo, no, yung pagkabangga ng kanyang sasakyan nitong taon na 'to, 'di ba? Kung makikita niyo lang po yung pagkabangga ng sasakyan niya, talagang dapat imposibleng nakikita pa natin si Pastor Nilo this time. No po, kung nasusubaybayan niyo rin po yung buhay ng mga mahal nating pastor, no, na nakaranas, sino dito yung nakaranas ng mga aksidente, no, na dapat wala ka na dito, pero hindi pinahintulutan ng Panginoon dahil may mission ka pa, dahil may purpose ka pa sa buhay mo ngayon, no po, at alam ng Diyos yung ginagawa niya, at hindi niya ipapahintulot, no po, na may mangyari sa'yo, because God ordained the numbers of your days. Si God po ang nag-ordain na po ng number ng oras at araw at panahon mo dito sa mundo. Kaya nga, sabi niya, kung ikaw binigyan ka ng 65 years ng Panginoon, na po, God will yon na to fulfill those days. Na po, ang Diyos po ang nagbigay nun sa ating lahat. No, walang tao po na kaya pong umagaw ng itinakda ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Naniniwala ba kayo? Walang bagay, walang tao, o kahit anong bagay pa sa mundong ito na pwedeng umagaw ng itinakdang araw at oras para sa iyo ng Panginoon. Dahil siya ang creator natin, siya ang lumikha sa atin, at siya ang nag-ordain, from the beginning. Alam niya, kung gaano ka kahabang mabubuhay, kung hanggang kailan lang ang istorya mo, kahit ano pang gawin mo. Second point po natin, God set a limit, we cannot exceed. Dahil si Lord ang nag-ordain ng mga numbers ng buhay mo at alam niya kung hanggang kailan ka lang mabubuhay sa mundo, dahil siya ay Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, nag-create ng lahat ng bagay sa mundo, ikaw at ako, even ang buhay mo, binigay niya, siya rin po ang nag-set ng limit na hindi natin pwedeng dugtungan. God set limit na di natin kayang lagpasan. Amen? So, kahit isang araw po, kahit isang araw lang ng buhay mo, na idadagdag, na gusto mong idagdag sa ating buhay, o kahit isang oras pa po, o kahit isang segundo pa ng buhay mo, ang gusto mong idagdag, hindi mo kayang dagdagan ang buhay mo kapag iyon ay nakatakda na. Amen? Kaya mahalaga po, na pahalagahan natin yung bawat araw natin. Mahalaga na pahalagahan natin yung bawat oras natin, Dahil walang kahit sino man. Kaya nga paalala ng Panginoon doon sa Mateo 25 kung naano niyo po, 'di ba? Hindi madadagdagan ng isang oras ang buhay mo ng pag-aalala. Kaya
yung mga tao dito, yung nandito po na mga kapatid na laging nag-aalala sa buhay nyo, no? Sabi ng Panginoon, kahit isang oras ng buhay mo, hindi mo kayang dugtungan ng pag-aalala. Kung kaya mong dugtungan yung buhay mo ng lagi ka nag-aalala, di mag-alala ka na lang na mag-alala buong buhay mo, 'di ba? Kasi it's a choice, 'di ba? Gusto mong mag-worry sa buhay mo o gusto mong maging maramdaman yung kagalakan ng Diyos o gusto mong maging maramdaman yung kapayapaan ng Diyos, 'di ba? Anong pipiliin mo? Kung alam mo na na-ordain lang ang number ng buhay mo at alam mo na may limit ang buhay mo, 'di ba? Magkakaroon ka pa kaya ng panahon para magalit? Magkakaroon ka pa kaya ng panahon na mainggit sa ibang tao? Magkakaroon ka pa kaya ng panahon na mag-worry? Na po, kung alam mo na kahit isang oras hindi mo kayang dugtungan yung buhay mo, 'di ba? Kahit isang minuto. Kaya mahalaga po na nabubuhay tayo ng may kabuluhan ng ating buhay. No, si Lord po ang may hawak ng ating buhay. Kahit ano pang mga pag-aalaga natin minsan, mahalaga po, hindi ko sinasabing hindi mahalagang alagaan natin ang sarili natin. Mahalaga na mag-vitamins tayo. Mahalaga po, 'di ba, na umiinom tayo ng gamot kung tayo po ay may sakit. Mahalaga po na uminom tayo ng tamang tubig, 'di ba? At na didisiplina natin yung ating sarili. Na po, but God is in control to our life. No, meron nga mga tao sobrang alaga nila 'yung sarili nila pero hindi mo akalain namatay na din sila, 'di ba? Kumpleto pa lahat ng vitamins nila, 'di ba? Kumpleto pa lahat ng doktor nila, may doktor sila sa ngipin, may doktor sila sa health nila, may physical doctor sila, may oncologist sila, may mga gano'n, 'di ba? Pero hindi niyo napipigilan ng kanilang kamatayan, magugulat na lang kayo. May pera naman sila, 'di ba? Mayaman naman sila, pero bakit sila namamatay, 'di ba? Kaya ang buhay po, ang Diyos po ang may hawak sa ating buhay, no po? Kung may Bible po kayo diyan, baka po pwedeng pakibuklat niyo yung Job 12:10, Ma'am Annalyn. Okay po, Job 12:10. Amen po. Amen. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Amen po. Amen. So wala pong exempted, ano? Lahat ng bagay sa mundong ito, no po? Mapakapangyarihan, kahit anong kapangyarihan pa sa mundo, sinabi pong lahat. Sovereign po yung kapangyarihan ng Diyos, no? Kahit pa yung mga pananim nyo dyan sa bukid, sabihin natin, mga hayop ninyo, di ba? Mga halaman ninyo, mga kayamanan natin, no? Kayamanan na pinagkaloob ng Lord, mga buhay po nyo, lahat, walang exempted. Buhay ng anak mo, buhay ng anak ko, asawa ko, mga biyanan ko, lahat, wala pong exempted. Lahat ng bagay sa mundo ay pagmamay-ari ng Diyos, even ang buhay mo, no? At buhay ko, sabi po sa salita ng Panginoon. Ano po? Kaya walang sino man ang makahahadlang. No po? Kaya nga sabi, kapag binless ng Lord, hindi mo pwedeng i-curse eh. No po? Kapag binless ng Lord yan, hindi mo pwede i-curse. Kapag pinagpala yan, hindi mo, kapag nakatakdang yumaman yan, di ba, sa kalooban ng Diyos, wala kang magagawa kahit sino pang umarang dyan, yayaman niyang kapatid. Amen? No po, kapag yan, pinalipad ng Lord sa Amerika, kahit sinong umadlang, kahit maraming chismosa sa mundo, di ba po? Hindi po lahat ng bagay is in God control. 'Di ba? Kaya ba't ka nag-aalala? 'Di ba? Kaya kung ikaw yung taong klase ng tao na wala ka nang ginagawa kundi mag-alala ng mag-alala, ano po, huwag mo sayangin yung buhay mo. Ano po? Mahalaga po ang pag-aalaga sa sarili pero sabi nga po, God have a period, no? May period po. No, may period po ang Diyos sa buhay natin. Pakimute nga po yung bagong pasok. Kapatid ko po Kuya yun. Tamang, pakimute nga po. Pakimute mo din. Ayan. Tama po, na-mute. Ayan, sige po. May So, yun, kulit lang. sige po, so, yan po, So, mahalaga Din. po. Okay na po ate, nag-left po siya, nalaglag. So, mahalaga po, na ang period natin, ang Diyos po ang nagbibigay. Kaya po, pahalagahan po natin yung buhay natin dahil ang Diyos lang po ang nagtutuldok, no? Siya lang ang may kakayahan na tuldukan ng ating mga buhay. Maaring merong maagang nawala, katulad po natin Rochelle, na nawalay nanay niya, po, ang ganda na lang yun. Kasi, God ordained out the numbers of our days. And God set limit po, no, that we cannot exceed.
Hindi natin kayang dugtungan kung ano yung binigay, no po, at pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Purihin po ang Lord. So sabi dito, kaya nga kapag pinuldukan po ng Diyos yung ating mga buhay, ano po, wala nang kasunod nun. Ang kasunod na po noon yung yung ating afterlife na po. No, yung tayong pagkasunod natin yung matagpuan tayo ng Diyos, yung tayo po ay makikitagpo sa Diyos, sa Panginoon, nataharap sa Kanya. Amen? Kaya, mahalaga po na bawat araw ng buhay natin na po, inaayos natin. So, number 3 point natin sa mensahe po, sa message is, God desire for us to have a life worth living. Ang nais ng Diyos sa lahat ay ang araw na binigay niya po sa atin ay magamit natin ng tama. Sa buhay na makabuluhan. Kaya, kung ang buhay po natin, ang buhay po natin dito sa mundo, hindi patagalan. Amen? Anin mo naman yung buhay mong matagal kung wala naman ikaw ginawa para sa Diyos. Amen? Sabi nga, aanin mo ba'y kayamanan sa mundo kung kakaluluwa mo naman mapapahamak? Diba? Aanin mo po yun. Kaya, ang buhay natin po, dito sa mundo, hindi po patagalan ng laban. Hindi po patagalan ng laban dito sa mundo. Ang laban po dito sa mundo, pa-meaningfulan ng buhay. Kailangan maging meaningful yung buhay mo. Yung ginagawa mo dito sa mundo, dapat meaningful. Makabuluhan sa Tagalog, Kaya nga, tingnan niyo po si Jesus Christ, Hanggang 33 years old lang ang kanyang buhay. Pero walang nasayang. Amen? Ako po, 33 years old, nakakilala sa Panginoon eh. Sayang in the rest, di ba? Sayang na yon lahat, sayang na, di ba? Kung hindi ko nakilala yung Diyos, wala na pong kabuluhan yung buhay ko. Amen? Kaya, yung mga nagte-testimony po dyan, amen, na nakakilala sa Panginoon, di ba? When you meet Jesus, that's the beginning of life. Amen? Dun mo palang masasabi na makabuluhan ng buhay mo kasi alam mo na yung purpose mo, alam mo na yung mission mo. Amen? Kaya, dun mo na-discover, yun yung pamagat natin, dun mo na-discover na yung Diyos pala, may mission sa buhay mo. 'Di ba? May vision din siya sa buhay mo at may purpose siya sa buhay mo. Kaya dapat ikaw din yun. Kasi si Lord, sa 33 years old niyang nabuhay dito sa mundo, naging makabuluhan po yung buhay niya. Nagawa niya at na-accomplish niya lahat ng pinapagawa ng Ama sa kanya. Yung purpose ng buhay niya, kahit sa pinakamasakit na kaparaanan. Kasi alam niyo po, yung kaparaanan kasi ng tao, hindi kaparaanan ng Diyos eh. Kung titingnan niyo yung ginawa ni Jesus, siya yung bida dito eh. Siya yung bida, di ba? Kung titingnan ng mata ng tao, ano yung bida na matay sa krus? Di ba? Dapat hindi ganun, di ba? Kasi sa mata ng tao, di ba? Iba nga ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan ng tao. Yung nakita natin na paghihirap ni Jesus, paghihirap niya yon, kung naiisip mo lang, paghihirap niya yon para sa'yo. Para magkaroon ka ng matagumpay na buhay. Para magkaroon ka ng totoong purpose. Para magkaroon ka ng makabuluhang buhay, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Hindi mo lang to pinapakinggan na parang nagsasawa ka na kasi lagi mo naririnig yung kwento ni Jesus Christ. Hindi mo ba alam na apart that Savior, walang kabuluhan yung buhay mo? Kahit magsaka ka pa, mula ng pagkabata mo hanggang pagtanda mo, magsaka ka, walang kabuluhan yun. Kahit pa naging mayaman ka, mula bata ka hanggang pagtanda mo, hanggang bawian ka ng buhay, walang kabuluhan yun kung hindi mo nakilala yung Diyos. Kaya ang laban dito sa mundong ito, hindi patagalan. Pa-meaningfulan, Kailangan makabuluhan yung buhay mo, katulad ng pamumuhay ni Jesus. Hindi siya inabot ng 65 years na nabuhay sa mundo. Pero sisiguraduhin po ng Panginoon, yung kanyang minodel na 33 taon ay naging sobrang makabuluhan sa iyo at sa akin. Dahil sa grace na yon. Kaya, tayo po, sikapin natin na maging makabuluhan. Hindi mo pwedeng sabihin hindi siya tinukso ng dyablo, tinukso din po siya. Hindi niyo pwedeng hindi sabihin na hindi siya nagutom din po siya. Hindi niyo pwedeng sabihin, na hindi siya pinarusahan. Pinarusahan din po siya. Sino po dito sa inyo yung nakadaan na ng paghihirap ni Jesus Christ? Dumanak na ba sa dugo? Sabi nga po, dumanak na ba sa dugo yung paglilingkod natin? Naranasan niyo na po bang damputin ng pulis dahil nagtuturo kayo ng salita ng Diyos?
No po? Dahil yon sa paghihirap ng Panginoon, kaya naging malaya tayo sa Pilipinas. No po? Na magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil may Diyos na nagpatotoo na totoo siya. Dahil sa kamatayan niya at nabuhay muli. No, yun yung isang patotoo na kailangan niya mamatay para tayong lahat ay maniwala na may buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya salaminin po natin yung buhay natin ngayon. Totoo nga ba na nagiging meaningful yung buhay mo? O nasasayang lang yung bawat araw ng buhay mo? Puro ka na lang, pagod na ako, titigil na ako, nahihirapan na ako. No po, kung ganun lang yung desire ni Lord, kung ganun lang yung heart niya sa atin, siguro po walang naligtas sa atin kahit isa. Kaya maging mind natin yung thought ni Jesus. Maging heart natin yung heart ni Jesus. Na hindi po siya sumuko para sa iyo at para sa akin. Kasi mas higit kanyang minahal kaysa sa kanyang buhay. Kaya nga sabi, ang kaibigan, 'di ba? Ang totoong kaibigan, yung kayang mamatay para sa iyo, para mabuhay ka. Amen. 'Di ba? Namatay siya para mabuhay ka. Kaya 'wag mo sayangin, no? Nakilala mo si Lord, na-meet mo siya hindi para mag-backslide ka. Nakilala mo siya para totoong mabuhay ka, para ma-born again ka. Amen. So, mahalaga po, kaya ang gusto ni Lord, makita natin yung ating purpose, at sa bawat parte ng ating buhay. Amen? So dito, makikita nyo po application natin. Drop a long-term plan or life plan, no? Kailangan magkaroon ka ng vision o gusto natin sa buhay na po nakalooban ng Panginoon sa buhay natin, no? Sa pahintulot po ng Lord, sa biyaya niya, sa gabay niya, po? Dapat tayo dapat may lifetime tayong lahat, no? Dapat kung meron po tayong lahat tayo may lifetime, po? May oras at may panahon at haba ng panahon kung gaano tayo mabubuhay. Pero dapat, po, sa lifetime na yon, na bilang ang oras mo, may life plan ka din, no? May life plan ka din, dapat meron pong may plano ka rin sa buhay mo. Amen? May plano ka sa buhay mo. At buhay, lalo na kung ikaw ay padre di pamilya o kung ikaw ay nanay, di ba? Dapat may plano ka rin, may life plan ka din sa pamilya mo na mailapit sila sa Panginoon. Amen? Kasi po, ang plano po, nasasalamin yan. Nakikita mo ang perspective ng Diyos, no? Paano ba malalaman na may ikaw po ay may buhay na ganap, di ba? Kailangan nating magplano po at hingin po sa Diyos ang patnubay at gabay niya para malaman natin. At wag lang po tayong makontento na habang panahon lang tayong nabubuhay, na dapat na wala tayong plano, no? Dapat, sabi nga ng Lord, 'di ba? Meron bang tao na magtatayo ng tore na wala kang plano? Amen. Kaya mahalaga po na nagpaplano tayo habang may panahon pa tayo. Po? Kaya bawat araw mahalaga. Pangalawa pong application, have a day-to-day plan. Means po, hindi lang dapat tayo long day plan. Dapat po, meron din tayong day-to-day plan. Amen? Hindi ka lang nagpaplano kung paano na yung future mo. Dapat yung bawat araw mo, may plano ka rin. Hindi po masamang magkaroon ng plano sa buhay natin. Po? Kaya para wala tayong malagpasan na mga ginagawa, magplano ka rin sa day-to-day plan mo. Kung ano ba yung mga bagay na makabuluhan na pwede mong magawa para sa Panginoon, di ba? O habang kasama mo yung pamilya mo, pwede naman yun. That's all act of worship. Sabi nga po, lahat ay paglilingkod. Kung bawat kwarto ng buhay mo, bawat aspeto ng buhay mo, sa business, sa relationship, sa trabaho, sa pag-ministry, di ba? Lagyan mo ng kwarto ang Diyos sa buhay mo. Kung meron pong goal ang buhay mo, po? It is one at the time, no? One day at the time. Po? One day at the time, wag mo na munang isipin yung sa future mo. Unti-unti, no? Bawat araw may hangganan, may katapusan. Bawat araw yon, no? We have 24 hours, no? Matatapos yung 24 hours. Para yung buong buhay natin po maging makabuluhan, no po? Kasi ang bawat araw ng buhay mo, no po, ay lagi pong sinisimulan. Dapat lagi nating sinisimulan na makabuluhan. Umaga pa lang nagpapasalamat ka na. No ba? Namulat mo yan mata mo kasi hindi lahat nagising sa umaga. No po? Kaya pahalagahan natin yung bawat araw. No po?
kailangan ma-achieve mo yung vision mo. Katulad si Lord, 'di ba? Nung siya paggising pa lang ni umaga si Lord, alam niyo po, 'di ba? Nananalangin siya, nagpapasalamat siya. O i-bless mo Lord to, Ama i-bless mo tong pagkain na to. Ganun siya eh. 'Di ba? Hindi siya maano, tapos naglalakad na siya, nagpapahayag na siya ng salita. Naglalakad pa siya na nakasandalyas po. Ikaw, iba-iba pa. May Nike ka pa, may Reebok ka pa. 'Di ba? Meron ka pang New Balance, kung ano-ano pang klase yung sapatos mo. Tapos kung ano-anong nilalakad mo, wala namang halaga. Amen? Kaya maging makabuluhan po. Yung bawat lakad natin, hindi porma ka ng porma. Po, para wala namang kabuluhan. Amen? Kahit pa sabihin na bota lang ang suot mo papuntang bukid, kung meron ka namang nakausap tapos na-encourage mo, 'di ba? Napalakas mo yung kanyang loob, 'di ba? Nagbigyan mo siya ng inspirational word for today. Hindi mo alam na yung tatay na yon na nakausap mo kahit ikaw ay isang magbubukid lang, tapos na-inspire mo yung isang tatay, head yun ng family, 'di ba? Pwede niya ring ma-encourage yung kanyang buong pamilya dahil sa encourage word na binigay mo sa kanya at hopeful na word na binibigay mo. Amen? Mahalaga po yun, no? Hindi yung nasaktan na, sinasaktan mo pa. Amen? Na matuto tayong magkaroon ng grace and mercy. Na po, katulad ng nasabi nga po sa pinag-aaralan natin. Na po? At third po is commit to your God. To meet to your God-given mission. Lagi nating i-commit po yung ating sarili po sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Sa lahat ng bagay na pinapagawa niya, po. Madali naman pong ma-determine yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, 'di ba? Kapag chinek mo yung sarili mo, i-check mo yung sarili mo right now, ano ba yung skill mo? Ano ba yung pwede mong gawin? Ano ba yung pwede mong ibahagi sa ibang tao? Kung ikaw may talent, 'di ba? Kung may talent ka sa pagkanta, umawit ka. Yun yung kapanawagan mo. Kung may talent ka sa pagtuturo ng mga bata, magturo ka, teacher ka, 'di ba? Yun yung kapanawagan mo. Amen? 'Di ba? Kung meron kang talent sa pagdo-drawing, 'di ba? Bata ka pa lang makikita mo, architect ka siguro paglaki mo or kaya magaling ka mag-painting, 'di ba? Walang masama po sa lahat ng pangarap natin na basta tayo po yung nilalagay yun ng Lord yung mga talent mo basta magamit sa Lord. Na magamit po yung mga talent mo, nandun si Lord sa lahat ng bagay na ginagawa mo, no? Magaling ka sa paglalaro ng volleyball, o 'di ba? Ako, yung anak ko nga po ay nagugulat na lang ako. 'Di ba? Sinusulat niya lagi sa kanyang my day all glory to God. O, 'di ba? In that way, 'di ba? Nag-glorify niya si Lord sa simple way na talent siya. Na may talent siya sa game niya. Na pwede niya ding maging achievement sa pag-aaral niya. Ang pangarap niya ang pangarap niya, ang gusto niyang maging paglaki niya. Gusto niya pong maging psychologist. No, gusto niyang matuto din daw ng sign language, no? Gusto niya daw pong gusto niyang tulungan yung mga tao na nadidepress, gusto niyang turuan yung mga tao na gusto na magpakamatay. No po, gusto niya, yun yung desire ng puso niya. No, ngayong bata siya sa 15 years old niyang edad, sinasabi niya sa akin yung pangarap niya. And nakikita ko yung pagtulong niya sa kapwa. No, lalo na sa mga pipe, gusto niya daw matutong mag-sign language, gusto niyang mag-therapy ng mga tao na nawawalan ng pag-asa. No, nakikita mo doon, 'di ba, yung helping hand na that way pwede niya ring i-share si God sa mga tao na 'yon, no? Na i-share niya, no? Mga ganung bagay po, no? Kaya madali po. Kaya dahil wala namang mahalaga po sa mundong ito, pag nakita mo yung iyong mission, po, at lagi mong kinocommit sa Lord. Kaya pag ikaw nag-aalaga, mga OFW, mga nag-aalaga po, ayun sila Nika, nag-aalaga ng mga alaga nila. That is helping, 'di ba? Pagtulong 'yun mga talent niyo 'yan, hindi lahat ng tao alam nila kung paano i-arrest, 'di ba? Yung mga tao na inatake agad, anong ang gagawin, 'di ba? Yung mga pinag-aralan ninyo, 'yun yung mga talent ninyo na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon na i-commit natin sa kanya lagi, no? Lahat para maging makabuluhan po at ma-determine natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, sa ating buhay. Ano po na pwedeng sa ganung paraan, 'di ba? Maakay natin sila, na sa ganitong paraan, no po, kung tayo ay marunong magpahayag ng salita ng Panginoon, no po, yung mga tao na nawawalan ng pag-asa, pwede natin bigyan ng courage word. Amen? Para mapalapit sila sa Diyos. Yung mga tao naman na may kakayahan na tumulong pinansyal, 'di ba? Pwedeng sa pagtulong mo, after ng pagtulong mo, 'di ba? Iligtas mo din sila, yung mga soul nila. Ano po, i-share na rin si Jesus Christ. Ano po, wala pong masama doon. Kaya we have to discover po that
yung ating mga talento, no, how to commit ourselves to the Lord. Kaya ngayong oras na to, no, tanungin po natin yung mga sarili natin, what is your given mission sa mundong ito? Ano ba yung given mission mo sa mundong ito? Ano ba yung mga nadidiscover mo at madidiscover mo pa sa buhay mo? Na po, yun po yung itanong natin sa sarili natin kasi napakahalaga po nun. Na po, na madiscover natin kung ano po yung mission sa atin ng Panginoon. Na po, kaya lagi po nating saliksikin yung sarili natin kung ano pa yung kaya nating gawin, no? Pwedeng sa pamilya mo, ikaw ang ginamit ng Diyos, ikaw ang nakakilala, no po, ikaw ang magamit ng Lord. Kasi lagi niyo pong tatandaan, katulad nga po ng sa ating verse ngayon, sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at ang bilang na rin ng kanyang mga buwan. Nilagyan mo siya ng hangganan na hindi niya kayang lagpasan. Na po, God ordained. Na po, God numbers our days. Na po, may limitasyon. Ang Diyos lang po ang nakakaalam, hindi ikaw, hindi ako. Kaya nga sabi, ang Panginoon darating na parang magnanakaw. Paano kung mamaya nandyan na siya? Handa ka na ba? Kaya hindi po pahabaan ng buhay ang labanan. Na po, ang labanan po, nagawa mo ba yung purpose mo? Nagawa mo ba yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo? At naging makabuluhan ba at meaningful ang buhay mo? Baka ikaw may asawa ka, away kayo ng away bawat araw, imbis na magmahalan kayo, imbis na makapagpatawaran kayo. 'Di ba? Kasi isa din po sa dapat sa mag-asawa, no po, yaan ay iisang katawan sa harap ni Kristo, sabi nga, no, pinag-isa kayo. Kaya dapat po yan, dalawang taong marunong magpatawad. Hindi yung isa ma-pride, yung isa hindi. Ano po, hindi nagpapatawad yung isa gusto magpatawad. Ano po, ganun. Kaya nga, balancing buhay. Ano po, kaya matuto tayo na gawin natin ng makabuluhan, gawin natin makabuluhan at i-discover natin kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon, ano po, at anong pwede nating gawin para sa Panginoon upang maging makabuluhan ang ating mission at purpose sa mundong ito. Kaya purihin po ang Lord at tayo po ay manalangin. Na po, purihin ka, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Tunay nga, Ama, na naniniwala kami at nananampalataya kami na lahat ay kinatagpo mo sa araw na to. Maging makabuluhan nga po ang aming buhay sa iyong harapan, Panginoon, kung paano ginamit mo ang iyong buhay sa loob ng 33 years, Panginoon, sa mundong ito para bigyan kami ng bagong buhay, Panginoon, sa lahat ng kumikilala at tumanggap sa iyo. Ama, tunay nga po na kung meron ka pa kaming mga galit sa aming mga puso, huwag namin bigyan at buksan ng pintuan ang aming mga puso, Panginoon, na mapuno ng galit, bagkos punuin namin ng pagmamahal at sikapin namin na sa bawat araw may day by day plan din kami. Kung ang aming buhay, Panginoon, ay may lifetime, magkaroon din kami, Panginoon, ng life plan, Panginoon, na laging ikaw po ang maghari sa aming buhay, sa aming pamilya, sa lahat ng aming ministeryo, sa aming business, sa aming relasyon, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, at sa aming mga kapatiran, sa loob ng church, sa labas ng church, Panginoon, sa mga kapwa namin, Ama, na magamit ang aming buhay na makabuluhan. Dahil tunay nga, Ama, na hindi po pahabaan ng buhay sa mundong ito. Dahil sa buhay na to, Panginoon, lahat po ay may hangganan. Ngunit sa iyo, Panginoon, sa iyo lang namin matatanggap ang buhay na walang hanggan sa lahat ng tatanggap at mananampalataya sa iyo na Diyos na buhay, Panginoon ng anak, Panginoon Lord, na hinirang ng iyong anak, ng aming Ama sa langit na si Heso Kristo. Kaya salamat po, Ama, sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, na binigyan mo kami ng aral at pinatotohanan mo na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nakasalalay sa iyong kamay. Even ang buhay namin, Panginoon, na nakatakda, Panginoon, ng haba ay nakasalalay sa iyong kamay. Kaya naman, Ama, sa mga oras na to, matuto kaming bigyan ng importansya, Panginoon, at pagpapahalaga, pagbabalyo sa purpose namin at na-discover namin ang mission namin that you've given to us, Father God. Kaya naman, Lord, we pray, Panginoon, na ikaw po ang humawak na aming buhay, ikaw po ang mag-drive na aming buhay, Panginoon. Patuloy mong kaming pagkalooban ng inspirasyon na mabuti, kapuri-puri, kalugod-lugod at kaluwalwalhati sa iyong mga mata sa bawat araw po ng aming buhay. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, at ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, at kapurihan ay inaalay ko sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. And God bless po sa bawat isa. Magandang gabi po. Amen. Praise God. Amen.
Amen. Glory to God po sa buhay ninyo, Sis Bev. Maraming salamat po sa Panginoon sa katagumpayan po ng gawain natin ngayong umagang ito. Pastor Nilo, meron pa po kayo